Magandang hapon, magandang araw sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming dito sa Marinduque News. Ako pa rin po ang inyong kababayan online, Romeo Matac Jr. po ang inyong nakakasama dito naman sa ating special live streaming. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na nagbigay ng impormasyon at para po sa ating update muna kay Ate Melba, kay Ate Melba Valenzuela. At pakita natin. Yan. So, update muna natin kay Ate Melba. Kasama na natin siya ngayon. Nandun siya sa pwesto, nakapwesto na doon. So, sinakay, binili ko na siya ng ticket at auwi na lamang natin siya sa Marinduque. So, nandun na siya, nakaupo na siya doon sa area na yon. At nagkaroon na rin tayo sa mga kababayan natin na nagpaabot ng kanilang anong tawag dito ay yung kanilang pag-aalala sa ating kababayan. So nakasakay na kami ngayon dito sa Star Horse. Maraming salamat sa Star Horse sa pag-assiste sa atin dito. At nakakuha na rin ako ng initial na information about dito kay Ate Melba Valenzuela. At napag-alaman nga natin na si Ate Melba ay kailangan ng atensyong medikal. At bagamat may nagasabi na si Ate Melba pala ay pauli-uli or pagala-gala na at ilang beses na ring namataan dito naman po sa pantalan ng Talaw-Talaw Port at siya daw po pala ay ilang beses na nakita dito at intensyon na umalis at umuwi ng Marinduque na hindi nagpapamasahe ay bagamat ganun po yung kanyang sitwasyon at kailangan nga po niya ng atensyong medikal ay hindi ko po maatim ng aking konsensya, ng aking puso na iwanan po siya dito sa pantalan ng Talaw-Talaw. Kaya naman po kasama na natin siya ngayon dito po sa barko, sa Star Horse at auwi na lang po natin siya at turn over na lamang po natin siya sa kapitan ng barangay, poblasyon sa Torrijos o kung may mga kamag-anak na gusto siyang kunin doon sa lugar at gustong direkta na tayo ay kausapin o tawagan ay maaari niyo po akong tawagan sa aking numero sa 0925-8859-578. Ulitin ko po, 0925-8859-578. So tawagan niyo na lamang po ako para direkto ko pong turn over sa inyo si Ate Melba. So medyo inupo natin siya sa kabilang bahagi na yon at nandito ako sa baba. Hindi na ako mapasok doon para mabantayan ko rin at dahil sa kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag kita ay may gana ring kababayan ay para bagang hindi na masyado concerned, sorry for the term, ay kailangan nating iuwi. Basta nagawa ko po yung, I would say, yung dikta ng aking konsensya na maiuwi siya sa ating probinsya at doon na lamang siya para sa akin ho kasi mas safe siya doon sa Marinduque. Bagamat meron daw nga po at medyo pabalik-balik na nga lamang daw po siya, paulit-ulit daw po yung pag-alis niya. Ang mahalaga po ay maiuwi natin siya ngayong araw na ito sa Marinduque. At makikita natin po si Ate Melba na doon sa kabilang bahagi na yon. At nakaupo siya doon, kinuha na natin ng bangko, pinakain na rin natin siya para dahil sabi niya po ay 2 araw na daw po siyang hindi nakain. So pinakain natin siya kanina dahil nung nakasabay natin siya kanina sa van ay nakausap ko, sabi ay ang huling kain daw niya ay noong nakaraang araw pa, biskwit daw po yung kinain niya. Kaya siguro hindi rin maayos yung pakipag-usap natin sa kanya at paulit-ulit, pero clear naman po pag tinanong po natin siya kung ano pong pangalan niya. Ang pangalan daw po niya ay si Melba Valenzuela. Taga saan daw po siya? Taga saan siya? Siya daw po ay taga Torrijos, malapit daw po sa Central. At marami na rin nag-text sa akin na mga nakakakilala sa kanya. Siya pala ay nag-aral or may mga ilang mga kabatch na nagpaabot ng kanilang pag-aalala sa kanya. So ayun, so kaya mahalaga na maiuwi natin siya at ma-turn over na lamang natin siya sa barangay mamaya pagdating natin sa Marinduque. At kung kayo naman po ay nagatanong ng mga pinakahuling lagay ng sitwasyon ng mga pasahero ng biyahe ng mga barko,
inaasahan po na ang barko na ating sinasakyan sa mga oras na ito ay aalis ng Pantalan ng Talaw-Talaw Port 1:30 this afternoon, pero ang oras na sa Pilipinas ay ganap na siguro na 1:30 na siguro. So inaasahan natin na sa ilang minuto lamang ay aalis na ang barko na ating kinalululunan ngayon. At kanina po sa ating pagtingin-tingin doon sa Pantalan ng Talaw-Talaw Port, mula po dyan sa Jackliner Terminal ay mahaba po ang pila ng mga tao, ng mga biyahero, ng mga pasahero na uuwi po naman po ng ating probinsya. At pagdating naman po dito sa Talaw-Talaw Port, dito po sa Lucena City, ay ramdam din po natin yung dami ng mga tao na uuwi naman nauwi naman ngayon. So kung kayo po ay nagabalak na umuwi dito sa Marinduque, ay kailangan nyo pong agahan sapagkat nakikita na po natin yung dagsa ng mga tao na mauwi po sa ating probinsya. So kanina po sa Talaw-Talaw ay puno po yung yung di po baga ang terminal dito sa Lucena ay yung unang terminal puno po yun, yung pangalawang yung unang loob o space nung terminal ay puno po, then yung second space din po ay puno. And then sa labas din po ay may mga tao pa rin doon sa labas. So marami po yung mga pasahero na mauwi po sa ating probinsya at inaasahan na po yan dahil ang araw po ng Lunes ay dineklara naman na special non-working holiday ng ating presidente upang bigyang daan naman na makaboto ang ating mga kababayan ngayong May 13 midterm elections. Hindi ko po nakikita yung inyong mga komento. Hindi ko alam kung anong nagiging problema nitong ating live streaming. Kanina pa po nagkakaroon ng problema itong ating live streaming. At gusto ko sanang i-special shoutout yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. Pero dahil sa wala pong nag-reflect kung gaano karami yung nanonood at kung gaano o yung mga kababayan natin na nagbibigay ng kani-kanila namang mga opinion, suggestion at special shoutout, hindi ko po makita sapagkat wala pong lalabas sa aking monitor ngayon, kundi ang akin lamang pong itsura ang nakikita ko sa ating live streaming. Kaya ang gagawin ko na lamang po ay special shoutout ko na lamang po ang ating mga kababayan dyan sa Marinduque, sa Taiwan, na sumama sa akin sa pag-ikot mula nung ako ay nagbakasyon dyan sa Taiwan. Kay Ate Mavic, maraming salamat sa iyo Ate Mavic nga sa pag-assiste sa akin. Naging makabuluhan, naging memorable, naging sobrang ganda ng aking bakasyon dyan sa Taiwan sapagkat ako ay sinamahan ng ating mga kababayan, partikular ni Ate Mavic Linga ng bayan ng Torrijos. Sabi ko nga po kanina nung nakita ko si kabayang si Melba Valenzuela kanina, parang hindi ko talaga siya kayang iwanan dahil kapag ako naman po ay naalis kapag ako po ay nag-travel, ang dami rin naman po nating mga kababayan na natulong sa akin. So sino baga ako para hindi ko tulungan itong ating kababayan. Kaya with that po, ako ay gusto kong pasalamatan sina Ate Mavic Linga, ang Marinduque Group of Taiwan, si Ate Annie, si Dean Lopez, as ang mga bumubuo ng Marinduque Group of Taiwan, sino pa nga yung mga yon? Nakalimutan ko bigla. Sina Annie sa Mugpog, sina Nelsie Maderaso sa bayan ng Mugpog. Maraming salamat po sa binigay ninyong regalo sa akin. Uuwi ko na po ng Marinduque yung inyong binigay ninyo na gift sa akin, sa lahat ng mga Marinduqueño dyan sa Taiwan na nakadaupang palad ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay magkakitaan kita naman dito naman po sa Marinduque. At sa kasalukuyan po sa ating pagbibigay naman sa ating pangangala pa rin ng mga balita patungkol naman po sa eleksyon, ay maayos naman po ang sitwasyon ng eleksyon natin. Kaya po kayo ay tumutok at i-like po, i-follow ang ating verified Facebook page, ang Marinduque News, para naman po maging updated po kayo sapagkat full coverage po kami ngayong eleksyon 2019 para po updated kayo kung sino na po ang nanalo at mananalo ng mga kandidato sa inyo naman pong mga bayan. Mula po sa bayan ng Buwak, so far wala po tayong mga balita na hindi maayos sapagkat everything is okay naman po as regards election sa ating probinsya.
At muli po, kung may mga kamag-anak po na nanunood dito sa ating live streaming, yung mga direktang kamag-anakan po, inatitigan ko po kanina si Ate Melba, ay namumukhaan ko na po siya. Siya po pala ay taga roon. Namumukhaan ko na yung kanyang mga kamag-anak. Siya ay taga Torrijos, kung saan ako nag-graduate ng elementary. So naalala ko yung bahay nila doon sa may entrance ng Torrijos Central School. Kaya talaga naman, bagamat marami ako nababasa kanina na si Ate Melba daw ay paulit-ulit na lamang naman daw nagagagala, hindi pa rin maatim ng aking konsensya, na aking puso, na hindi siya tulungan at hindi siya iuwi sa ating isla ng Marinduque, sapagkat alam ko na mas secured siya kapag nasa ating probinsya. At lalo pa kapag iniwan ko siya din, baka naman mas lalo pa, or baka naman mas malayo pa yung kanyang marating, mas nakakatakot at mas nakakakaba at mas hindi kaya na aking konsensya na iwanan siya dili. Kaya mas mainam na, bagamat merong interrogation kanina doon sa terminal at binigay sa akin yung parang guidance na anuman daw ang mangyari kay Ate Melba, ay pananagutan ko daw yun. Pero I take that responsibility at inilive ko na rin dito para alam niyo po yung sitwasyon niya, at ang ating lamang pong intensyon ay matulungan si Ate Melba na maiuwi sa ating probinsya ng Marinduque, sapagkat mas safe po siya doon, mas kasama niya doon yung kanila namang mga kapamilya. And with that, ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo, sa ating mga kababayan. Kung gusto niyo pong makita si Ate Melba, ayun po siya, nakaupo na siya doon, nakakain na siya kanina, at pinakain na natin siya kanina, pinainom na natin siya ng tubig dahil 2 araw na daw siyang hindi nakain. At nakausap na rin naman natin yung kanyang asawa kanina pa. At pag tinanong naman si Ate Melba ay maayos naman siyang nasagot. Medyo pag inulit mo lamang after 5 minutes, ayun, iba na yung sabihin niya doon sa sagot, sa tanong natin. And ako po ay pakita ko sa inyo, kami ay paalis na. So, yan. Paalis na yung barko, 1:30, no? 1:30 yung alis nito. At sigurado, saktong-sakto, it's 1:39 on my clock. It's a Philippine Standard Time. Kita ay paalis na muna. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na nagpaabot ng kanilang pagmamahal, nagpaabot ng kanilang pag-aalala dito sa ating kababayan. At patuloy na suportahan nyo po ang inyong lingkod at ang Marinduque News. At i-like nyo po, i-follow ang aming official Facebook account, facebook.com/Marinduque News. Bye-bye muna. Ayan, umalis na kami sa Pantalan. Kita ko sa inyo. Yan, umalis na kami, naglalakbay na kami. And by the way pala, sorry hindi ko makita yung mga comments nyo. Alam ko na may mga nagpa-special shoutout sa inyo. Ito pala, gusto ko palang sabihin ito sa inyo, no? Sa ating mga kababayan din. Gusto ko po rin, sapagkat ako po ay nababother dahil ang dami pong nagatanong sa Marinduque News kung libre daw po ang pamasahe kapag mauwi daw po sila sa Marinduque ngayong eleksyon. Ngayon kabayan, pag kayo po ay nagpalibre ng pamasahe, siguraduhin nyo lamang po, I'm pretty sure, meron pong mag-sponsor ng pamasahe nyo na yan. May mag-sponsor po na politiko na yan. Wag na po kayong magpalibre pa ng pamasahe, sapagkat para pong binenta nyo na rin yung napakahalaga at sagrado nyong boto. Wag nyo na pong pag mauwi po kayo din wag nyo na pong magpalibre pa, dahil magkano lamang po, naka-promo po ngayon both Star Horse and Montenegro sa halagang 195 pesos lamang po ay makakauwi na po kayo ng probinsya. Kaya wag na po kayo magpalibre sa mga politiko, para po kasi binenta nyo na rin yung sagrado nyong boto. Wag na po kayo mauwi kung aboto nyo rin lamang po yung abenta nyo rin lamang po yung inyong boto. Sorry for my term, that's very harsh, pero yan po ang katotohanan. Ang dami po namin natatanggap ng mga komento at katanungan sa aming Facebook page. Nagsasabi po na kung libre daw po sila sa pamasahe ngayong eleksyon. Ang sa amin po, wag na po kayong magpalibre, sapagkat may promo naman po ngayon, 195 pesos lamang po, both Star Horse and Montenegro shipping line. At muli po, mula po dito, paalis na po kami. At mga kasama, special shoutout pala nga ni sa aming mga kababayan, sa aming dalawang social media influencer ng Marinduque News Community. Kay sino nga nito, kay Rosemary Cañete Nite,
kay kabayang Jason Malalad Hermosa at kay Cathy Pilar. Gayon din sa aming insight contributor na si Alan Makapugay na na-assiste siyang ating officer in charge muna habang ako ay wala, habang ako ay nagbakasyon sa Taiwan. Mamaya kami ipaparoon sa Gaspar Island dahil kami ay merong team building ang Marinduque News. So antabayanan nyo lamang ako ng kausni dahil ilang araw na ilang tumbling na lang naman, ilang kandirit na lang naman, ilang oras na lamang naman ay makakarating na ako dyan sa Marinduque sapagkat nagsimula na po kami bumiyahe sa ganap na ika-alauna 39 ng isang magandang tanghali. So magkakitaan na kita dyan mamaya sa Marinduque, mamaya-maya laang ng kausni. After 3 hours siguro kita ay magabalik sapagkat ang ating ang ating cellphone ay lowbat na. At sa ating mga kababayan pa rin, ako po ay inyong i-follow sa aking official account, facebook.com/Romeo Mataak Jr. Gayon din ang aming verified Facebook page, ang Facebook page ng Marinduque News, facebook.com/Marinduque News. At para mas maging updated po kayo sapagkat meron po kaming exclusive na group community, maaari nyo rin pong sundan o i-follow o maging member ng Marinduque News community group sa Facebook para on the spot po ang inyong mga balita as regards our province. At muli po, ako po si Romeo Mataak Jr. na naglalakbay sakay ng Star Horse Shipping Line. Special shout out sa mga Star Horse kanina sa pag-asiste kay Ate Melba na nakaupo naman dun ngayon at excited na rin umuwi sa Marinduque. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless kabayan, mabuhay ang Marinduqueño, maging ingatan at huwag ibenta ang inyong sagrado at napakahalagang boto. Iboto po ang naayon sa inyong konsensya, ang mga kandidato na matulong sa pagpapaunlad ng ating mahal na probinsya. God bless, mabuhay ang bawat isa. I love you all.